Praise God. Isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. At muli ay narito po tayo sa ating series study on the book of Ezekiel. Praise God. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako sa panalangin at hingin po natin ang gabay at patnubay ng banal na Santong Espiritu na nasa ating kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami lumalapit sa iyong banal na trono. Linisin mo ang aming mga buhay upang ikaw ay malayang makagalaw at magpahayag sa amin pong kalagitnaan at sa tahanan ng iyong mga anak. Salamat po ng marami sa iyong banal na Santong Espiritu na nasa amin ngayon upang kami ay gabayan, samahan at bigyan ng mga bagong kapahayagan patungkol sa iyong banal na salita. Kaya tinitiwala po namin sa iyo, Panginoon, allow us to hear your voice and to feel your presence, O God, na kasama ka po namin sa pag-aaral ng iyong salita. We thank you, we bless you. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Praise God. Ngayon po ay darako tayo sa ating chapter 11. Ang topic po natin, ang title natin is The Promise of a New Covenant. Bakit po natin inilagay na Promise of a New Covenant? Bagamat ito'y karugtong po ng chapter 8 hanggang 11 na kung saan sabi nga po nawala ang glory ng Lord. Pero ganun pa man po, talagang ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi niya kayang ibigay lamang yung sabi nga ay parusa, judgment, paghahatol, pero nandoon pa rin po yung talagang sabi nga po ay pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel. Kaya dito ay first time niyang sinabi yung kanyang new covenant na ibibigay sa bayang Israel. Praise God. At ngayon po ay buksan natin ang ating Bible. Kung may Bible po kayo, ay buksan na po natin, Mas maganda po mismong sa Bible natin if you can put some markings po, para pag binasa natin, talagang tayo po ay maunawaan natin. Pagkatapos po ng ating pag-aaral, ang suggestion ko po ay muli niyo po uling basahin. At this time, babasahin niyo po na parang pinapaliwanag ninyo upang sa ganon ay hindi po natin malimutan. Okay po, Ezekiel chapter 11, verse 1. Then the Spirit lifted me up and brought me to the east gate of the Lord's house, which faces eastward, and there at the door of the gate were 25 men, among whom I saw Jaazaniah the son of Azur, and Pelatiah the son of Benaiah, princess of the people. Praise God. Una po, sabi ay then the Spirit lifted me up. Muli ay dinala po siya ng banal na Santong Espiritu doon sa lugar ng sinasabi nga ay East Gate, and brought me into the East Gate. Nung nakaraan pong linggo, ay Thursday, ay hindi ko nabanggit ito dahil nalimutan kong, na-skip ko pong basahin. Balikan po natin yung Ezekiel chapter 10, verse 19. Ano ang sabi? Ito, and the cherubim lifted their wings and mounted up from the earth in my sight. When they went out, ibig po sabihin ay lumabas na ng templo, the wheels were beside them, and they stood at the door of the east gate of the Lord's house, and the glory of the God of Israel was above them. Kaya maano po natin na sabi nga ay yung cherubim pong iyon ay lumisan na, and then sabi nga nung lumisan, yung buong tropa niya po yung lumisan, sumunod. Sabi nga natin kung nasaan yung cherubim, andun din po yung wheels, yung four wheels din po, nagpa-follow lang. And of course, yung pong buong sabi nga nakita ni Ezekiel sa chapter 1 at sa chapter 10. At makita natin, sabi doon ay, and they stood at the door of of the east gate of the Lord's house. Pag sinabi natin the Lord's house, that is the temple of God. And the glory of the God of Israel was above them. Kaya sabi nga natin, ito yung cherubim, ito yung above them, andun yung trono ng ating Panginoon. At binanggit po dito yung east gate. At dun din po sa binasa natin sa verse 1, ay sabi po, dinala ako doon sa east gate. Ano ang meron dyan sa east gate? Sapagkat very significant po itong east gate na ito. Sabi nga natin ay yan po ay merong mga gate north, north, south,
east, west. Ano po? Para wag nating malimutan, laging sa taas ang north. Pero dahil nandito tayo, north, south, east, west. Kaya kung makikita natin, ito yung east gate. Na sabi doon ay, He lifted me up and brought me to the east gate of the Lord's house, of the Lord's temple, no? Which faces eastward. Ano po ang pwede nating sabi nga po ay maunawaan natin dito sa tinatawag na east gate na ito? Ang east gate po ay meron po yang 4 na pangalan. Ano po? Na napakahalaga. East gate, the golden gate, the gate of eternal life, and then the mercy gate and the beautiful gate. Bakit mercy gate? Sapagkat yun po yung pinaka-entrance na harapan para po dun sa templo. Ito yung outer, ito ang holy place or inner court and the holy of holies. Kaya sabi natin, yung 25 nun dun sa book of chapter 10, sila ay nakaharap dun sa sun, dun pagkat dun po sumisikat yung araw sa east, at pag sa talikod nila ay nandoon po yung inner at saka holy of holies. At sabi natin ay mercy gate sapagkat di ba yung Ark of the Covenant is the mercy gate. At kung papansin natin, yung beautiful gate, naalala niyo ho ba yung Acts chapter 3 na kung saan ay may pinagaling si John at si Peter, nalumpo, at sabi ng Panginoon, sabi ng 2 disipulo, rise up and walk. Sila ho ay naroon sa beautiful gate na iyon. Ano po ang kwento diyan sa beautiful gate na yan? Sabi natin, doon pa lang sa chapter 8, dinala na po sa North Gate. Pagka sinabing North Gate, dito ho yung banda. Doon una, na sabi nga po, dinala si Ezekiel mula po sa Babylon ay dinala po sa tinatawag nating North Gate. Tandaan po natin, ito po ay spiritual. Ano po? Ibig sabihin ay he was caught up in the spirit. Yun po ang sabi. Kaya ito po ay pangitain. Pero nakita niya mismo at na-witness niya mismo doon sa templo yung mga kasuklam-suklam at karumal-dumal na ginagawa ng bayang Israel. Ano ho? Kaya balikan natin, ang sabi natin, itong east gate na ito is where Jesus made His triumphant entry. Ano po? Kaya nung nawala ang glory ng Lord, doon sila lumabas sa east gate. Ano ho? Doon sila lumabas sa east gate. At bakit importante ito? Sapagkat nung si Jesus, doon din ho siya pumasok sa east gate na iyon. At sabi pa nung isang nabasa ko, ay doon din siya dumaan nung siya po ay, sabi nga, iaano na po sa krus ng Kalbaryo. And ang last po, sabi natin, doon din po sa east gate na yon, kapag siya ay dumating sa kanyang pangalawang pagbabalik, doon din po siya dadaan. Kaya mula po nung 810 BC, ano po, hindi ko po, pero more or less ganun, 810 BC, sinarado ho yung gate na iyon. Sapagkat nalaman nila, sapagkat sabi nga natin, talagang yun ang trabaho ng dyablo. Yun ang trabaho ni Satan upang wag mangyari yung great plan of God. Sapagkat doon po, doon din po, ang sabi nga ay papasok ang ating Panginoon sa east gate na iyon kapag dumating po siya, sabi nga sa kanyang second coming as King of Kings and Lord of Lords. Praise God. Amen po ba? Yan po yung mga significant na events na nangyari noon at mangyayari diyan sa East Gate. Kaya ang ginawa nila doon sa East Gate na yon, yan po ay ginawang parang sementeryo. Para sa ganon ay talagang, sabi nga ay mga patay. Kaya imposible na yung Messiah ay doon dadaan. Pero dumaan na po yung triumphant entry. At sinasabing kaya, sabi nga ay the return of Christ, pero sa kanila, the coming of the Messiah, sapagkat hindi pa sa kanila dumarating ang Messiah. Pero sa atin po, doon din po pupunta, dadaan ang ating Panginoon sa kanya pong second coming. Yan ho, yung dapat na importante na maunawaan natin sa East Gate. Kaya, then the Spirit lifted me up and brought me to the East Gate of the Lord's house, which faces eastward. And there at the door of gate were 25 men, among whom I saw Jaazaniah the son of Azur, and Pelatria the son of Benaiah, princes of the people. Kaya pag sinabi nating princess,
Ibig pong sabihin niyan ay men of authority. Mga matataas ang ranggo niyan. Ano po? Sila po ay naiwan sa Jerusalem. Knowing na meron pong first batch na nagpunta doon sa Babylon, hindi sila nakasama. Pangalawang batch, hindi sila nakasama. Meaning to say, ito pong mga taong ito, feeling importante lang sila, pero sa totoo lang po, hindi sila importante. Sapagkat ang unang batch, lahat po ng mga magagaling, mga royalties, doon sa first batch pa lang ay kinuha na ng Babylon sapagkat gusto nilang gamitin sa Babylon. Yung pangalawa po, makikita natin, ganun din po, 10,000 ang dinala doon. Kaya yung mga naiwan, bakit ko po ito pinagtutuunan? Mamaya ho, malalaman natin. Kaya ang sabi rito ay 25 men among whom I saw, Jaazaniah the son of Assur. Baka tanungin niyo po ako, related ba ito doon sa nakita natin na 25 facing east din po, na nag-worship sa sun? Wala naman pong sinabi, kaya pwede ho natin sabihin, pwede, sila din yan. Or pwede ho natin sabihin sapagkat sa Bible po, laging magkakapareho ang kanilang mga pangalan. Kaya pwede rin po iyon. Kaya wag na natin guluhin ang ating kaisipan, basta ang sinasabi, may 25 men among whom I saw Jaazaniah the son of Assur and Pelatiah the son of Benaiah, princes. Ba't nilagay ng princess? Ibig sabihin, ito ay mahalagang tao. Importante. Or, nung nawala ang mga tao, dinala sa Babylon, sila na po ang naging lideran. Meaning to say, they are leaders, 25 men. Sila ang naging leaders doon po sa Jerusalem. Okay. Verse 2. Ang sabi natin, and he said to me, Son of man, these are the men who devise iniquity and give wicked counsel in the city. Diba? Sinasabi ko lagi, pag sinabing iniquity, this is generational sin. At ang sabi doon ay, Son of man, itong mga taong ito ang nagpaplano ng hindi tama. Nagpaplano, ng wicked, and give wicked counsel in the city. Sila ang nangunguna. Alam niyo, kahit sa panahon natin ngayon, yung mga leaders of the land na dapat po sana'y tumutulong sa bansa para ang bansa ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Pero nakakalungkot po, sila pa rin po yung nagde-devise ng wicked plan. At kapag sila'y nagpaplano, laging kasama ang kanilang sarili, ang kanilang pamilya, ang kanilang buhay, laging pilit may korupsyon. Kaya po, hindi naiiba ang panahon ni Ezekiel. Sa panahon po natin ngayon, same leaders. Ang sabi ho doon, these are the men who devise iniquity and give wicked counsel in the city. Ang sabi diyan ay, makikita natin sa verse 2, sila ay nagkakaroon ng mga pagpaplanong masama. Hindi, sabi nga po ay masamang kaisipan para sa lungsod ng Jerusalem. Tingnan ho natin, verse 3. Who say, the time is not near to build houses. This city is the cauldron and we are the meat. Sabi niya, the time is not near to build houses. Huwag na tayong magtayo ng mga building, ng mga tahanan. Huwag na nating lagyan ng mga improvements ang Jerusalem na ito. Tama na yan, matitibay na yan, okay na yan. Kumbaga po ay laging pabor sa kanila. At ang sabi niya, this city is the cauldron. Bakit niya kaya sinabing cauldron? Mahalaga, importante. Sapagkat actually po, pag sinabing cauldron, yan po ay a cooking device. At ang sabi niya, tayo ay cauldron dito. Hindi tayo kayang galawin. Tayo nga ay sinamahan ng Diyos dahil iniwan niya tayo sa Jerusalem para pangunahan ng Jerusalem. Maaring tama po, pero ang kanilang binibigay ay wicked advice, wicked counsel ang ibinibigay niya sa bayan. Kaya ang sinasabi niya, huwag na tayong magtayo. Anyway, atin na to. Atin na to, tayo na ang namumuno. Magagawa natin yung lahat nating pwedeng gawin. Kaya sinasabi doon ay, and we are the meat. Di ba kapag nagluluto ka, yung pinakamahalagang dyan, ay yung karne, at yung mga gulay ay wala lang yan, pandagdag lang yan. Kaya sila yung meat. Therefore, prophesy against them.
Sabi ho, ang Panginoon ho nagsasabi kay Ezekiel, ngayon ay magpropesiya ka sa kanila against them. Against them, prophesy, O son of man. Ano po, ang sinasabi nating son of man, yan po ay walang iba kung hindi si Ezekiel. Kaya ang utos sa kanya, mag-prophesy ka sa kanila. Alam niyo, alam ba nitong mga 25 men na ito, kaya sila ay pinarurusahan, inahatulan, may judgment is because of their sin. Hindi ho pwedeng hindi nila alam. Ano po? Bakit? Sapagkat mula noon pa man, hindi pa nang iyayari at hindi pa dumarating yung first siege ng 605, 597, sinasabi na ni Jeremiah ito, dahil sa ating kasalanan, tayo ay under judgment ng Diyos, parurusahan, hatulan tayo ng Panginoon, hindi tayo sumusunod sa Diyos, at gagamitin niya ang Babylon. At ang sabi ni Jeremiah, kapag dumating ang Babylon, para wag na tayong mahirapan, sumuko na tayo sa kanila. Sapagkat yan ang plano ng Diyos, yan ang gusto ng Lord. At kayo namang mga nasa Babylon, magtanim na kayo dyan. Yung pamilya ninyo, iayos nyo na. Napakaliwanag po, yung propesiya ni Jeremiah. Kaya nung si Jeremiah po ay nasa Jerusalem at si Ezekiel naman po ay naroon sa Babylon, sabi natin ay Kibar Canal, at noon din po si Daniel. Kaya ito pong tatlong ito, magkaka-contemporary po sila. Contemporary sila, ano po. Kaya ang sabi natin ay, sabi nung, wag na tayong magtayo, evil. Praise God. Ngayon po, ang sabi ho doon, sa ating binasa, verse 2-4, sabi doon ay, this city is the cauldron. Bakit sinabing cauldron ang city na ito? Sapagkat sabi ho ng 25 minutes, ang city na ito ay mahirap buwagin. Ito ay matatag. Ito ay matibay. Pangalawa, ang Diyos ay nasa atin. Kaya they are prophesying. Sabi nga, ang pinaniniwalaan nila ay yung mga false prophets. Hindi sila naniniwala, Israel is under judgment. Kaya ang sabi niya, this city is cauldron, matatag, matibay, and we are the meat. Tayo ang mga makakalagang tao, importante sa lugar na ito. Kaya ang sabi nga sa verse 1 ay, they are princes, mga may katungkulan iyan. Kaya, dito, sabi niya, therefore prophesy against them. Prophesy, O son of man. Tingnan niyo po. Indeed, ang Diyos, He knows everything. Alam niya yung pagpaplanong ginagawa ng 25 men na ito. Alam niya yung kanilang nasa isipan. Alam niya kung ano yung nasa puso nila. The wicked, wicked counsel, wicked device. Because God knows everything. Nothing is hidden from God. At sa buhay din po natin ngayon bilang mga Kristiyano, nawa ho, maunawaan natin paulit-ulit, lahat ng sikreto alam ng Diyos. Nothing is hidden from God. Kaya kung tayo po'y nagpaplano ng kung ano-ano man, iniisip natin kung ano-ano man, God knows it. At kung iyan ay hindi kalooban ng Diyos, we need to repent. At kung hindi tayo magre-repent, it might be too late for us. Why? Sapagkat we never know rapture is coming. Hindi natin alam, Jesus is coming. At kapag dumating yan sa isang iglap, at hindi handa man tayo o hindi, sorry. Kahit naglingkod tayo for so many years, alam niyo ho, ang pinag-uusapan, yung now. Your now relationship with the Lord. Your now service in God. Your now in worshiping the Lord. Yung ngayon mo at hindi yung mga nagdaang taon. Amen po ba? Kaya sabi ng, prophesy, O son of man. And then, sabi ng verse 5, then the Spirit of the Lord fell upon me. Tingnan niyo po, talagang sabi nga ay possible na ang Espiritu ng Diyos, ay talagang sa isang iglap, mapuno at mapuspos tayo. Sa isang iglap, ma-discern natin. Sa isang iglap, ay pwedeng gumalaw at kumilos ang Diyos sa atin. At ito yung nangyari kay Ezekiel. Then the Spirit of the Lord fell upon me. Parang, kay Ezekiel na. Ano nangyari? And said to me, speak, thus says the Lord.
Sabihin mo, thus says the Lord. Alam niyo ho ba na yung thus says the Lord na yan, sa atin, sabi nga po, yan po ay almost more or less 200 times na sinasabi sa aklat lang ng Ezekiel. Thus saith the Lord, meaning to say, God speaks. Yes, ang Diyos ay nagsasalita, ang Diyos ay nangungusap, ang Diyos ay nagpapahayag, ang Diyos ay nakakakita, ang Diyos ay nakakarinig. Kaya wag ho nating maliitin. He knows everything. Kaya ang sabi doon, speak, thus says the Lord. Speak against them. Ano ang sabi doon? Thus you have said, O house of Israel, for I know the things that come into your mind. I know what you are thinking. I know what you are planning. I know everything. Tingnan natin, verse 6, you have multiplied your slain in the city. Marami na kayong pinapatay, and you have filled its street with slain. Di ba ganyan din po yung ating ngayon? Yung panahon natin ngayon? Bigla ka nilang may nakikitang may pinatay, pati sabi nga, parang normal na po, yung parang ang pagpatay nga ng tao, parang manok lang na wala lang. Kaya ang sabi ko doon ay, alam ko ang binabalak ninyo. At doon sa verse 6, sabi doon, you have multiplied your slain in the city, and you have filled its street with the slain. Nakakalat na yung mga bangkay sa lansangan na inyong mga pinapapatay. Mga magulang at kapatid, God knows. Hindi man tayo pumapatay ng tao, pero tayo pumapatay ng mga chismis, mga kung ano-ano, nasisira ang pamilya, ang buhay ng tao dahil po, minsan, chismis dito, chismis doon. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, alam ko lahat yan, nothing is hidden from me. For I know the things, alam ko yung nasa isip nyo at pinaplano nyo. Verse 7, therefore, thus says the Lord God, your slain whom you have laid in its midst, they are the meat, and the city is the cauldron, but I shall bring you out of the midst of it. Tingnan nyo, sabi niya, therefore, thus says the Lord, your slain whom you have laid in its midst, they are the meat. Ibig sabihin, yung lahat ng inyong mga pinapatay, ang lahat ng mga nakahandusay dyan sa lansangan, they are the meat. Hindi kayo ang meat. Sila yung nasa cauldron. Na sila yung importanteng tao, yung mga pinapapatay nyo. But I shall bring you out of the midst of it. Sabi ho ng ating Panginoon, verse 8, you have feared the sword, and I will bring a sword upon you, says the Lord. Ang inyong mga pinapapatay ay napakahalaga. Kaya, yung kinatatakutan yung mga tabak, ang sabi ng Panginoon, you have feared the sword, I will bring a sword upon you. Yung tabak na yon ang papatay sa inyo. Yung mga bansang magagaling sa tabak na yon, sila ang hahatol sa inyo. Tingnan nyo, God is real. Ang Diyos ay buhay. Pag sinabi ng Lord, vengeance is mine, huwag mong ilagay sa kamay mo. Kung ikaw ay nagrabyado, na abuse, you just ask God, Lord, ako'y inabuso ni ganito, unfair sa ganito, itinitiwala ko po sa iyo, bahala ka po, Panginoon. Just entrust everything to the Lord. Huwag mong ilagay sa kamay mo, sapagkat higit na mas nakakaalam ang Diyos kung ano po yun dapat nating gawin. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Lord, vengeance is mine. At yun po, ang sabi ng Panginoon, akala nyo kayo ba ang mga mahahalaga? Hindi. Ang mga taong pinapatay nyo. Parang sinasabi ng Lord na akala nyo kayo yung mahalaga. Hindi nyo alam ang totoong meat, ang totoong, sabi nga po, importante sa harapan ng Diyos ay yung mga taong pinapatay ninyo. Kaya ho, sa Diyos, meron ho tayong kakampi. Amen po? Praise God. Verse 9. And I will bring you out of its midst, and deliver you into the hands of strangers, and execute a judgment
on you. Verse 10, you shall fall by the sword, and I will judge you at the border of Israel. Then you shall know that I am the Lord. Sabi ng Panginoon, ipapabihag ko kayo, sa ibang bayan, na bilang parusa sa inyo. Parurusahan ko kayo, bibihagin kayo galing sa ibang bansa, ibang bayan. At yan po yung tinatawag nating Babylon. At kayo ay mamamatay sa tabak. Upang, sabi doon, I will judge you at the border of Israel. Boundary. Then, you shall know that I am the Lord your God. Alam niyo yun laging sinasabi ng Lord. Kahit sa Old Testament, makikilala ninyo na ako ang inyong Panginoon. Siguro po, laging sinasabi ng Lord yun. Tayo, kahit sa panahon natin, akala natin kilala na natin ang Diyos. Pero sa totoo lang, hindi pa ho. Dahil kung nakikilala nating tunay ang Diyos, sovereign, makapangyarihan, higit tayong magtitiwala kahit po sa pandemic na ito, hindi dapat tayo mamove. Why? We have a great God, awesome, big God, sovereign. Nothing is too hard for Him to do. Kaya nga sabi ni Haring David, pag may problema, kapag meron siyang, sabi nga hindi niya maunawaan, sabi niya, I will lift up my eyes into the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. You shall know. Gusto ho ng Lord talaga, makilala natin ang God. And for us, ang sabi po doon, to live a victorious life, we have to discover God more. The secret of a victorious life, the secret of serving God wholeheartedly, and worshiping Him wholeheartedly, is we need to discover who God is. Because the more we discover who God is, the more you will worship Him, the more you will serve Him, the more you will love meditating and reading the Word of God. Amen po? Yun po ang kulang sa atin. Knowing God, discovering God. Yun ang kulang sa ating mga mananampalataya. Ang higit na maunawaan at makilala ang Diyos ng Biblia. Amen po? Verse 11. Sabi doon, this city shall be your cauldron. No, this city shall not be your cauldron, nor shall you be the meat in its midst. I will judge you at the border of Israel. Repeatedly, sinasabi ng ating Panginoon. Ito ho ay isang lesson. Makita natin ang book of Ezekiel ay isang mga katuruan na binibigay sa atin ng Panginoon upang matutunan natin yung kanilang pagkakamali, and this time, itama po natin. Yung sitwasyon ni Ezekiel noon at sitwasyon po natin ngayon ay hindi po naiiba. At ang mga kinasabi ni Ezekiel ay maaaring, kami nga po'y kailanganin natin upang sa ganon, huwag tayong humantong sa paghahatol ng Diyos. Sapagkat, sabi, judgment is coming. Ano ho yun? The 7 great tribulation period. To those who reject Christ and keep on rejecting Christ, sila ho ay pupunta doon sa 7 taong kapigatian. At pag hindi pa rin sila tumanggap sa Panginoon, sa 7 taong kapigatian, alam niyo ho, ang pupuntahan na ho nila, kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya, ang sabi doon, verse 12, and you shall know, inulit-ulit, verse 12, that I am the Lord. Malalaman ninyo, ako ang Panginoon. Lagi yung ini-introduce ng Diyos. Sapagkat, they are not worshiping God the way He wanted to be worshipped. Same in our days. Na gusto ng Lord i-introduce ang kanyang sarili, wala pong ibang sasambahin kung hindi yung Diyos na nagmahal sa atin ng gayon na lamang. Tingnan natin. And you shall know that I am the Lord, for you have not walked in my statutes, nor executed my judgment, but have done according to the customs of the Gentiles, which are all around you. Parang sinasabi ng Lord, ang ginagaya nyo kasi yung pagsamba ng mga hintil. Ang ginagaya ninyo, yung kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi yung itinuturo ko sa inyo, hindi yung aking commandments, hindi yung aking statutes.
and judgments. Hindi iyon yung inyong, hindi inyo iyon pinapaalagahan, yung mga utos ko. You see, nasa ano ang utos ng Lord sa panahon natin? It's written in the Bible. If you abide in me and my words abide in you, di ba, tingnan nyo, yung mga principles ng Biblia, yung salita ng Diyos, ano po, tingnan natin, even in Deuteronomy 28, sabi doon, if you hearken the voice of the Lord, blessing when you're coming in and when you're going out, ikaw ang hahabulin ng pagpapala ng Diyos at hindi sumpa ang mararanasan po natin. Kaya sinasabi rito, you have not walked in my statutes. Hindi sikreto sa inyo ang utos ng Diyos. Ito'y laging sinasabi, but you rejected my statutes. You failed to walk in my statutes, nor executed my judgment. At higit sa lahat, ang ginagaya ninyo, you have done according to the customs of the Gentiles which are all around you. Tingnan niyo po, nangusap na po ang Panginoon. Hindi niyo ako maaasahan na kayo'y proteksyonan ko sa Babylon. Babylon is coming para mangyari yung, sabi nga po, paghahatol ng Diyos sa bayang Israel. Sapagkat naging kasuklam-suklam, ang kanilang ginagawa, abominations before the eyes of God. Kaya ang sabi ng verse 13, now, it happened while I was prophesying. Tingnan niyo po, parang nangyari na ho ito sa panahon ng New Testament. Di ho ba? Naalala natin yung mag-asawa, si Sapphira, Sapphira ba yan? Nasabi natin ay nagsinungaling sila sa mga disipulo. Ano ang nangyari? Tingnan natin verse 13. Now it happened while I was prophesying, habang ako ay nagsasalita, sapagkat si Ezekiel ba yung nagsasalita? Hindi po. Sapagkat ang sabi doon sa binasa natin kanina, the Spirit of the Lord fell upon me. Kumbaga, at pagkatapos siya nagsalita. Why? It's the Spirit of God working in the life of Ezekiel. Kaya ang sabi niya, now it happened while I was prophesying that Pelatiah, the son of Benaiah, died. Walang karason-rason. Bigla na lang hong natumba, nanginig, namatay. Sabi ho doon, now it happened while I was prophesying. I believe it is not Ezekiel. It is the Spirit na lumukob kay Ezekiel. At habang siya ay nagsasalita, hindi naman sinabi kung ano yun. Pero ang sabi doon, ang naging resulta ay biglang bumagsak. Sino ho? Si Pelatiah, the son of Benaiah. Then I fell on my face and cried out with a loud voice and said, Lord God, tingnan niyo po, will you make a complete end of the remnant of Israel? Tatapusin mo na ba yung mga natitira pang mga Israelita, ng mga Hudyo dito sa Jerusalem? Wow! Ano pong ibig sabihin niyan? Si Ezekiel ho ay nanalangin at nag-intercede. Panginoon, ito bang mga natitirang ito, papatayin mo rin ba sila, Panginoon? Can you imagine na, tingnan niyo po yung sagot ng God. Kasi ang sagot niya, sabi dito ay, then I fell on my face, nag-intercede. At ang tinan niya, will you make a complete end of the remnant of Israel? Wala ka ba talagang ititira, Panginoon? He cried out. Talagang intercessor si Ezekiel. Kaya ang sabi ng verse 14, again, the word of the Lord came to me. You see, God speaks. God reveals. And the word of the Lord came to me saying, Son of man, your brethren, your relatives, your countrymen, naalala niyo rin si Daniel. Ito yung talagang mga taong nagmamahal sa bayan. Namumove sila na kahit alam nila na itong mga taong ito laging nag-iisip ng masama. Itong mga taong ito napakatitigas ng ulo. Pero tingnan natin, still, sa kanilang pananalangin, inaalala pa sila ng mga intercessors na yan. Di ba si Daniel din?
inintercede niya ang bayang Israel, ang mga Hudyo. Yung ginawa ni Ezekiel, yun din po yung ginagawa ni Daniel. Yun din po yung ginagawa ni Jeremiah. Talaga hong makikita natin yung power of prayer. Sabi ko doon ay, Son of man, your brethren, your relatives, your countrymen, and all the house of Israel in its entirety are those about whom the inhabitants of Jerusalem have said, get far away from the Lord. This land has been given to us as a possession. Kinakausap po nila yung mga nasa Babylon. Diyan na kayo. Dito kami. Malayo na kayo kay Yahweh. Kami ang malapit. Ayun, sabi doon, has given to us as a possession. Therefore say, thus says the Lord God, although I have cast them far off among the Gentiles. Ano po, dinala yung dinala sa Babylon, yung first and second batch po ng nung exiles. Sabi doon, and although I have scattered them among the countries, referring doon po sa Northern Kingdom, sila ay scattered na noong pamang 722 BC. Although I have scattered them among the countries, yet I shall be a little sanctuary for them in the countries where they have gone. Tingnan niyo po ang God, umaasa pa rin na ang bayang Israel ay susunod sa Kanya. Ang bayang Israel, para sa kanila, lesson to para wag na silang gumawa ng anumang kasuklam-suklam sa kanilang pagsamba sa atin pong Panginoon. Kaya ang sabi ho ng Panginoon, kaya ko sila pinakalat sa iba't ibang lugar upang pansamantala, pansamantala, saan man sila naroroon, kasama po nila ang Diyos. Hindi naman ho sila completely abandoned by God. Pero saan man sila naroroon, if they will hearken the voice of God, hindi ho sila makararanas ng punishment ng Diyos. But if they reject God, punishment is coming sa kanila pong mga buhay. May natitira pa po sa puso ng Diyos, the countries where they have gone. Now, verse 17, therefore say, thus says the Lord God, I will gather you. Ito na ho yung title natin, na kung saan sabi natin ay the promise of a new covenant. Tingnan ho natin, ang Diyos to talaga napakalambot ng puso doon sa may nakikita pa siyang natitirang remnants na they are willing to obey God. Therefore thus says the Lord, I will gather you from the peoples, assemble you from the countries where you have been scattered. I will give you the land of Israel, and they will go there. They will take away all its detestable things and all its abominations from there. Kaya kita niyo po ang bayang Israel, hindi na ho sila, ngayon po, kahit sa ngayon, hindi na sila nagsasamba sa, sabi nga po ay, sa kasuklam-suklam na mga idols. They have learned their lesson. Mayroon na silang natutunan. Pero tingnan niyo ito na ho yung umpisa ng propesiya doon sa 1948 na nangyari na kung saan ang bansang Pilipinas ay bahagi ng propesiyang iyon, kaya naging bansa muli ang bayang Israel. Amen po? Kaya ang sabi doon ay, therefore, thus says the Lord, the God of the Lord your God, I will gather you from the peoples, assemble you from the countries where you have been. Sabi doon ay galing na, scattered na kayo galing sa iba't ibang bansa, at muli darating ang panahon, muli ko kayong ibabalik sa lupain ng Israel. Muli ko kayong ibabalik sa lupain iyon. Can you imagine, tayo ho mismo, ito binabasa natin, at ngayon, we are eyewitness na ang Israel ngayon noong 1948 ay naroon na, tumungtong na sa bayang Israel for so many years. It's been more than 2,000 years. Walang bansang Israel. Inalis po iyan. Pero tingnan ho natin ang isang himala. Yung himala? Na kahit sila ay nawala for so long,
Marami ang bansa, panahon ng Old Testament, wala na ngayon. Wala na ang kanilang lengguwahe, wala na ang kanilang kultura, wala na ang kanilang pagsamba, wala na ang lahat. But the big miracle, ang bayang Israel po, naalala ko, yan po ay sinasabi sa maraming commentary, still, nanatili yung kultura, yung lingwahe, marami pong bagay. Sapagkat sabi ho ng Panginoon, I will gather you once again and assemble you from the countries mula sa iba't ibang bansa kung nasaan kayo. Tingnan niyo ho, may sarili silang lingwahe kahit na more than 2,000 years, nawala po sila. Pero hindi nawala ang kanilang mga kultura. Sabi doon, I will give you the land of Israel. People of God, nasaan na po ngayon ang mga Israelite, ang mga Hudyo? Naroon na sa bayan, sa bansang Israel. They have their own country, they have their own language, and now, binibless sila ng Lord. Yung dating lupain na sabi nga, walang sino man ang nakagawa para, sabi nga po, maging fruitful, productive yung land na yon. Subalit nung ang mga Hudyo ay tumungtong doon sa Israel ngayon. Alam niyo po, sabi ho doon, nag-flourish yung land. Sapagkat mananatili ang bayang Israel is the apple of God's eye. Ano po? Kaya buhay ang Diyos. We are eyewitness dito sa pangakong ito. Alam niyo, nung binabasa ko ito, natutuwa ako. Lord, na-witness namin yun. 1948, sabi ng Lord, I will give you the land of Israel. And now they are there in Israel. Verse 18, and they will go there, and they will take away all its detestable things and all its abominations there. Natuto na po sila, at ngayon, hindi na po sila sumasamba sa mga karumal-dumal na iyon. Verse 19, then I will give them one heart, and I will put a new spirit within them, and take the stony heart out of their flesh, and give them a heart of flesh, that they may walk in my statutes, and keep my judgment, and do them, and they shall be my people, and I will be their God. Wow! Amazing! Natutuwa po ako, sapagkat, sabi doon sabi ng Panginoon, I will give them a new heart. Dati kayo'y masuwayin. Dati kayo nire-reject niyo yung truth. But now, ang sabi ng Panginoon, papalitan ko ng pusong masunurin. You see? Kapag tayo po ay merong heart na, Lord, I will follow you. I will obey you. God will give us a new heart, a new spirit. Sabi doon, and I will put a new spirit within you. And sabi doon, at ang sabi ng ating Panginoon, dahil kayo sumusunod na sa aking mga utos, sabi doon, that they may walk, paano sila lalakad sapagkat may bagong puso. Sabi doon ay may bagong espiritu, kaya sila'y makakalakad na sa statutes and judgment ng ating Panginoon. And do them, and they shall be my people. At sila ay akin at ako ang kanilang Panginoon. Amen po. Praise God. Talagang ang Diyos po ay tunay at totoo sa kanyang mga pangako. Sapagkat nakikita na natin, alam nyo, nung ako po ay nandun sa Amerika, nakita ko po talaga, eyewitness ako, yung buong street na yon, kabilaan, mga Hudyo po ang nakatira doon. Meron ng isang certain na barangay, hindi ko alam kung anong barangay yon, pero wala hong barangay sa Amerika, pero may isang certain place o subdivision na ang lahat nakatira ay mga Hudyo. At nagkaroon ho kami ng sharing doon. Pangalawang punta namin doon, nangharuling pa ho kami. At totoo ho yun, every Friday, wala kang bahay na makikita na sarado ang ilaw. Lahat bukas ang ilaw. And they have that gathering, yung family gathering nila. Sabi ko kaya, naalala ko ito na talagang they are keeping God's commandments. The Sabbath day for them is very, very important. Kaya sabi doon, so that they may walk in my statutes and keep my judgment. Alam niyo, marami na rin yung mga Hudyo na born again. At nakakatuwa pa, meron tayong mga preacher din na mga born again. Verse 21, but as for those whose hearts follow the desire of their detestable things and their abominations, I will recompense their deeds on their own heads, says the Lord. You see? Kapag tayo po ay hindi sumusunod,
matigas ang ulo. Ano ang sabi ng Panginoon? Pagbabayarin ko ang kanilang ginagawang kasuklam-suklam. May judgment po. Because God is a jealous God. Ang nais po ng Panginoon, we need to walk in His ways. Verse 22, so the cherubim lifted up their wings with the wheels beside them, and the glory of the God of Israel was high above them. And the glory of the Lord went up from the midst of the city and stood on the mountain which is the east side. Doon na po sila lumabas of the city. Ano ho? Kaya yung buong tropa ho, nung sabi nga ay nakita ni Ezekiel sa chapter 1 at chapter 10, the glorious throne of God, ano po, the throne, the cherubim, and the wheels, sabi doon ay, sila po ay lumabas, kaya sabi doon, stood on the mountain. Di ho natin alam kung yan ba yung Mount of Olives, kasi doon din po yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 24. Verse 24, then the Spirit took me up. Kinuha uli siya and brought me in a vision by the Spirit of God into Chaldea to those in captivity. Muli, mula sa Jerusalem, muli ay dinala na siyang muli dito sa Babylon. Sabi nga ay Chaldea, ang Babylon, Chaldea, o yung river of, Canal Kibar. Ano po, muli siyang dinala doon. And the vision that I had seen went up from me, so I spoke to those in captivity and all the things the Lord had shown me. Sabi ko doon ay, yung pong kasama niya, captivity. Tandaan po natin, si Ezekiel was taken captive doon po sa Babylon. At ngayon ay muli siyang ibinalik doon, ano po, kasama ng mga taga-Babylon. Ilan ho sila? 10,000. Ano po, muli ay ibinalik siya doon. At ang sabi niya, so I spoke to those in captivity of all the things that the Lord had shown me. Kumbaga po ay Bible study ho ni Ezekiel. Ito yung nakita ko at nakita na, kumbaga po ay dinidisciple niya. Kaya may mga remnants po ang bayang Israel. At ang remnants po yun, for those who will obey, sila'y mananatili at iingatan at poproteksyonan ng ating Panginoon. Ano ang susi? Para sila po ay, sabi nga ay, ma-preserve ng Panginoon. If they will keep the commandments of God, if they will keep the statutes of God. Our word for today is keep. Alam ko, yan ang inaabangan nyo tuwing conclusion natin. Keep. Ano ang ating, Keep God's command. Sabi nga ho sa Book of Revelation, yung mga multitudes, and po ay nasa chapter 11 ng Revelation, because they have kept my word, and they kept their testimonies. No? Sapagkat sabi nga ay, iningatan nila yung salita ng Diyos, yung patutuon nila. Ano po, as we keep God's commandments, makakaasa po tayo. Wala sa atin ang pagkakatol. The Lord will preserve us. The Lord will bless us. The Lord is with us. Kaya pwede ho natin gamitin at angkinin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Amen po. Keep God's command. Letter E, equip yourself with God's word. Alam niyo ho, sa ating buhay ngayon, for us to experience God, His riches, sabi nga po ay, the richest revelation of who Jesus is only in the Word of God. Para ma-enjoy natin, ano po, ang tunay na kagandahan ng Panginoong Jesus. Kaya sabi nga natin, Lord, yun di ba, meron tayong inaawit, you are awesome in this place. Ano po, the train of His road, nakita ni Isaiah yung glory ng ating Panginoon. The more we see the glory of God, the more we are encouraged, the more we are anointed. Ano po, talagang yung presence ng Lord will always be upon us. Kaya equip yourself with God's word. Andiyan na po, for us to be equipped for His plan, ano po, sa buhay natin, for us to be victorious, for us to be blessed, everything. Keep, sabi doon, equip yourself with God's word. Alam nyo, ang nakita ko ho, equipping, sabi doon ay ourselves with the word of God, higit mong makikita yung grace ng God. Lahat ng bagay po, it's the grace of God.
Healing is God's grace. Habag at biyaya ng Diyos. Natanggap natin ang kagalingan, ang pagpapala, ang kaligtasan. It's all by the grace of God. And as we keep God's word, God's grace will abound in us. Amen po? And then, entrust your life to God. Kaya kahit ano ang mangyari, we will not fear because we have a big, big God inside of us. He will never leave us nor forsake us. And letter P, persevere in your calling. May position o wala, mga magulang at kapatid, tayo po'y makapaglilingkod pa rin sa Panginoon. Meron ho tayong kanya-kanyang panahon. Maglingkod tayo ng tama. Maglingkod tayo ng maayos sapagkat God will reward us. Ang Diyos ho ang magre-reward sa atin. At nais ng Panginoon, ano man po ang mangyari, sa Diyos lang ho tayo nakapokus. Amen po. Napakasarap po maglingkod sa Diyos. Sabi nga lagi ni Brother Eddie, pagka humarap tayo sa Lord, marami ang mga surprises in heaven. Bakit? May mga hindi kilala sa lupa, kilala sa langit. Sabi nga, kilala sa lupa, hindi kilala sa langit. Or, baliktad ho, hindi kilala sa lupa, parang pareho lang sabi nga ay, hindi kilala sa lupa, pero kilala sa langit. Kilalang kilala sa lupa, hindi kilala sa langit. Saan ho kayo doon? Tayo ho, kahit hindi tayo makilala sa lupa, ang mahalaga, marinig natin the sweetest word. Ano yan? Welcome, sabi ng Lord, my faithful servant. Yun ho ang pinakamasarap doon. Amen po. Sa ating conclusion, Proverbs 3, verses 3 to 4. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. And so, find favor and high esteem in the sight of God and man. Kaya, ibig sabihin ay pananalig at katapatan. Ay lagi nating tandaan, huwag tayong tumalikod. Ikwintas natin ito sa ating liig. Ano po? Sabi doon, at itanim natin sa ating isipan, sa ating puso. Sa gayon, ang Diyos ay malulugod sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun naman po ang gusto natin. Ang Diyos ay malugod at maluwalhati sa buhay natin. Kaya napakaganda nung kanta ni Ma'am Johnny. Just to please you is my desire. Ang iyong sabi nga ay yung ikaw ay malugod, ang kaluguran mo Panginoon, ang lagi po naming inaasam, ninanais sapagkat wala po kaming ibang paglilingkuran kundi ikaw. Naalala ko ho yung 1 Corinthians 10:31. Ngayon ko lang ho sabi nga napagbulay-bulay ito. In everything you do, do it for the glory of God. Minsan hindi yung glory of God, naa-amaze ka sa presence ng Lord. Naa-amaze ka, that is the glory of God. Pero yung sinabi ng 1 Corinthians 10:31, sabi ko doon, in everything you do, sa lahat ng gagawin mo, if you please the Lord, you will have the glory of God. Amen po. Kaya lahat ng gagawin natin, Lord, sa iyo to. Sa pagtatrabaho ko, sa iyo to. Sa paglilingkod ko sa ministry, sa iyo to. At alam niyo, in everything we do, even in the ministry, it's all by the grace of God. Paano tayo? Sa Munyoso, magti-30th anniversary na kami. It's all by the grace of God. It's not, sabi doon ay hindi tao ang gumagawa niyan. It is God who works in us. Amen po? Praise the living God. Tayo po ay yumukad pumikit. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, Panginoon, ito po ang nais namin. Ang higit kang makilala, ang higit kang maranasan, at higit na maunawaan sa aming buhay that you are God and there is none else. Ito po, Panginoon, ang nais namin na mabigyan ka ng kaluguran sa lahat ng aming ginagawa. Maluwalhati at maparangalan at maitaas ka, Panginoon. At gaya po na sinasabi lagi ni Senator Joel Villanueva, Panginoon, na ang sinasabi niya, Lord, I exist for God. And not only to exist, but to bring honor and glory to His name. Salamat po ng marami na merong mga lingkod ng bayan na merong tunay na pagmamahal sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoon, sa kanyang buhay. At patuloy na siya'y magamit mo. Marami ka pang i-raise up na God-fearing, Lord, leaders in our nation. At
kami rin po, Panginoon, na mga lingkod mo, kami maging liwanag at asin, buhay na patotoo, na ang iyong salita ay itinatago sa aming mga buhay, sa aming mga puso, upang huwag kaming magkasala. Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita. Salamat sa banal na Santong Espiritu. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa mga kapahayagan. Salamat, Panginoon, lalo na po sa Book of Ezekiel, na higit naming nauunawaan that you are God, a holy God, that we need to be holy if we want to behold your glory in our lives. Salamat po ng marami. Thank you for everything, O God. Patuloy na kami po ibigyan mo ng excitement, ng uhaw, ng apoy, upang bulay-bulayin ang iyong salita, makilala kang tunay, at maranasan ka namin ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. We are so much thankful, God, for everything that you have done in our study on the book of Ezekiel. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang inyong mga anak na patuloy na sumusubaybay, Panginoon, at patuloy na gusto kang makilala pa, Panginoon, sa mas malalim, biblical at personal na kaparaanan. Lord, dalangin po namin, pagpalain mo ang kanilang buhay at makita nila may special favor na ikaw ay ibibigay sa kanila sapagkat hinahanap nila ang iyong salita. Salamat po ng marami. Bless them, bless their family, at angkin po namin, Lord, walang maiiwan, Lord, sa rapture, Panginoon. Lahat ay makakasama sa rapture, Panginoon. Ang buong pamilya, ang buong angkan, you will make a way, Lord, where there seems to be no way. You are a miracle-working God. Kaya salamat po, Lord, sa kaligtasan ng lahat ng aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa magandang kalusugan, walang sakit at karamdaman o walang transmission ng COVID-19, because we are under the protection of the blood of Jesus upon our lives, Lord, in the name of Jesus. Salamat po ng marami, at patuloy na pagpalain mo rin po ang lahat ng mga nagsusupport, Lord, sa amin pong Facebook page o live streaming na ito. Salamat po ng marami for everything na ginagawa mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat po ng marami. We give you thanks and praise and glory and honor and thanksgiving are yours in the name of Jesus. Itaas niyo po ang inyong kamay as we declare, may, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace that passeth all understanding. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God. To God be all the glory. Keep safe, protected, and covered by the blood of Jesus. God bless you all.